Magandang gabi sa ating mga kababayan. Ako'y magla-live sa ngayon para labang i-inform sa inyo kung ano ang aking gagawin para makatulong sa bayan. Bali, ang akin pong hinahanap dito ay gusto kong iklaro kung ano ba talaga ang dapat na gagawin sa tinatag na hearing ng Committee on Justice. Kasi nga, meron itong komplikasyon. Baka naman, halata naman na natatakot ang committee sa mga sinasabi ni Luistro na magtanong ng probing questions. Kasi baka daw pupulaan sila, magiging trial na yon. So kumbaga, ang problema nila ay umiikot-ikot sila sa pinaka-problema talaga kung paano gagawin. Ngayon, halimbawa magtatanong na patungkol sa mga petsa o petsa lang halimbawa, kung binabanggit ni Ramil Madriaga, magtatanong kailan ay sa totoo lang mga proving questions din yun. Dapat sana ay kung ako tanongin nyo, ay hindi dapat magtatanong ng dagdag na impormasyon ang House of Representatives na committee mula kay Ramil Madriaga kung patungkol sa kanyang affidavit na ang pag-uusapan. Ang affidavit niya kasi po ay nung unang affidavit niya, pwede nating ipakita, wala po siyang tinatawag na mga ebidensya para patunayan sinabi. Tapos nagkaroon siya ng supplemental affidavit o kung sa Tagalog pa ay dagdag na sinumpang salaysay. At sa dagdag ng sinumpang salaysay niya, may kinabit po siya ng mga litrato ng mga ebidensya. Kasama na ng litrato ng mga sinasabi niya dinadaluhan niya na meeting ng Inday Sara for President na may sinasabi may mga meeting pa sa Bicol. Nagkwento pa siya tungkol doon sa sa painting sa likod ni Sara sa na makikita doon patungkol yun sa yung painting na yon na nakikita habang nag-press habang nag-zoom conference sa video. Dala lang. So ngayon, diyan naman ay sa totoo lang pasigwi lang. Diyan naman ay napulaan si Ramil Madriaga na hindi pala totoo na nagbibigay siya ng painting kay Sara Duterte. Lumabas po yung nagregalo kay Sara Duterte na si Tanya Gaisano Lee. Si Tanya po ay anak ng mga Gaisano na isa sa pinakamayaman sa Cebu na marami silang mga mall sa Mindanao. So, gumawa siya ng painting niya, niregalo niya kay noong 2021. Nakikita pa sa Instagram post ni Tanya na January 2021 pa lang ay niregalo niya na kay Sara Duterte yung drawing. Yung mismong drawing nakikita sa Instagram post niya. So in other words, yung nasa Instagram post na siya ni Tanya, yung drawing sa likod niya parang babaeng walang muka, ay katibayan na sapat na katibayan na nagsisinungaling si Madriaga. Well, pinupoint out ko lang ito. Ano pa yung mga katibayan doon na nakikita na nagsisinungaling si Ramil Madriaga na hindi natatanggap ng mga anti-Duterte, anti-DDS. Yung dalawang cheque, nagbanggit kasi si Ramil Madriaga na ginawa siyang bagman o dami ni Duterte sa mga pera ko ni Duterte. At pinabubuksan niya mga account. Alam naman natin na yun pa yung number one niya na kasinungalingan. Bakit po? Wala pong bangko nagbubukas ng account kung hindi lumalapit, kung hindi mismo pupunta ang tao na magbubukas ng account. So, ibig sabihin, hindi pwede mangyari yung kinikwento ni
Madriaga na may ibang tao na nagbukas ng bank account para sa kanya at yung bank account na binukas para sa kanya ay doon daw yung pinapasok yung pera ni Duterte para palabasin ang kanyang pera. Pangalawang kasinungalingan dyan ay hindi, maliban sa hindi ka pwede magbukas ng account kung wala ka ron, wala kang personal na binigay na 2 ID na valid at pipirma ka pa sa signature card, 3 pirma, ay yung pagdeposito tag hundreds of millions ay hindi nangyayari yan kung hindi ipapakita ang kontrata. Ang bangko po, nung tandang-tanda ko po, nung nanalo ako ng 12 million sa isang kasong hinawakan ko, nagbayad sa akin ang isang bangko. Pagbayad niya ng 12 million, magbubukas ako ngayon ng bank account. Siyempre, kinuha ko yung cheque, may kasama pa akong order ng court na nanalo ako. Kaya yun ang nagiging dahilan kung bakit uh, pinalitan ng bangko na yun ang pera. Pagkatapos, bumukas din ako ng account sa bangko na yun kung na tinalo ko. At pinakita na naman ang kontrata ko kung saan ako, ay hindi kontrata, kundi yung utos ng korte na nanalo ako. Kaya, pinayagan ako magbukas ng account. So, ibig sabihin, hindi po pwede mangyari yung kwento ni Madriaga na siya ay binuksan ng account ng ibang tao. Sa panahon ni Erap, nung Jose Velarde, pwede pa mangyari nun. Pero ngayon, bawal na po. Ngayon, makapagbukas ka po na hindi ka pa pumunta doon sa bangko kung sa online platform. Ibig sabihin, gamitin mong identity mo, ID mo sa online at mag-apply ka na bubukas ka ng account. Kagaya sa GCash. Pag magbukas ka ng GCash, pwede ka magbukas ng account number sa BPI. Kasi ang may-ari ng GCash sa BPI din, so nakapagbukas ako sa BPI ng account kahit hindi ako pupunta sa BPI. Ang Union Bank din, alam ko, pwede ka magbukas online. Pero itong kay Madriaga na kwento niya, nagbukas na siya ng account number at hindi siya nabukas, yung ibang tao nagbukas sa kanya. At yung mga account numbers na kung saan na binuksan ng ibang tao, ay doon daw inulog yung pera. So, with that, hindi po ako naniniwala dyan kasi ang una, hindi po pwede magbukas ng bank account na hindi ikaw mismo pumupunta sa bangko. Next, at saka yung pagdeposito, hindi rin pwede mangyari na tatanggapin ng bangko kung wala kang ipakitang pruweba na dokumento paano naging lehitimo ang pera na idideposito mo. So, kagaya sa akin, kwento ko nung nanalo ako sa bangko, sa korte, ang utos ng korte, 12 million, nakuha kong pera kasi may utos ako ng korte. At nagbigay po ang bangko na nagbayad, nagbigay ng resibo. At yung resibo na yun, pinakita kong dokumento doon na ako, lehitimo yung pera pinanalo ko. So, hindi ko sana ikwento to. Napilitan ako kwento para ma-demonstrate lang sa inyo na gaano kahigpit. So, sa pagbukas pa lang, sinungaling na si Madriaga. Sa pagsabi na nagdeposito, nagsinungaling kasi naghanap po bangko ng katibayan. Ano ang karapatan mo? Bakit ka nagdeposito ng ganun kalaki? So, ilan na? Kasinungalingan niya. Sa painting, una. Dito sa pagbukas ng account, pangalawa. Sa pagdeposito sa mga bukas na account, 3. May pang-4 pa. Sinasabi niya na inutusan daw siya ni Duterte na kukunin yung cheque. Yung cheque na 84,200,000 at saka 4,800,000. Binigay niya sa Committee on Justice. Ipinakita ng Committee on Justice ang cheque doon sa screen sa media na screenshot ko po. At nakalabas doon ang cheque, manager's check lahat. So sa manager's check na isa, ang nakalagay 84,200,000. Nakapangalan Ramil Madriaga. At ang amount ay pula. Pagkatapos, ang account number nilagay din doon at nakalagay April 13, 2023. Ang isa rin na cheque na katalikod tinabunan, the same na 4.8 million, the same din ang check number. At saka hindi po pwede mangyari na ang dalawang cheque magkapareho ang check number. So,
Panglima na nakasinungalingan niya na yun. Ang kasunod na kasinungalingan niya, yung petsa ng cheque, April 13, 2023. So sinabi niya, galing kay Digong, paano mangyari? Dahil si BBM na ang presidente noong April 13, 2028 at 2023. Kasunod na kasinungalingan niya ay tinanong ni Pinky Webb, yung abogado niya na si Attorney Palad, bakit ka ganun? Saan ba nanggaling yung ano na yun, yung cheque na yun? Bakit binigyan siya ng cheque? Pag binasa mo kasi sa ilalim, Land Bank, tapos nakalagay Department of Human Settlement and Urban Development, DSUD. Mas nakalagay na Kalayaan Avenue, Quezon City. So, anong interpretasyon nun? So, kung totoo man yun, maaring ang interpretasyon ay merong land bank na ang branch na ay nandoon sa DSUD. Yan ang dapat na direct na interpretasyon. Pero ang standard ng kahit sinong bangko, pag naglagay sa ilalim ng cheque sa left side ng cheque, nakalagay land bank, kung anong branch nakalagay siya na Kalayaan Avenue branch, dapat may nakalagay ganoon. Dito wala eh. Automatic DSUD na lang. So ngayon gusto palabas si Attorney Palad na binigay daw ng DSUD kay Ramil Madriaga ang 84,200,000 pesos. At saka yung isa pang cheque, 4,800,000 pesos. Gaano ito katotoo? Well, the fact na walang branch na nakalagay, another point na kasinungalingan, maliban pa sa ang petsa ay 2023, so hindi pwede mangyari na si Digong nagbigay ng pera kasi 2023 petsa, si BBM ng presidente. So, ano pang iba, napakaraming kasinungalingan lumabas. At nagreklamo na rin ito si Samuel Martires na sabi niya, inalagaan ko reputasyon niya. Nagsimula ang karera ko bilang magiging judge nung nagiging judge ako sa Regional Trial Court sa La Union. Pagkatapos nagiging Sandigan Bayan Justice ako. Inalagaan ko reputasyon ko. Siguro naman may pagmamayabang ko na magtanong kayo kahit kanino, wala kayong maririnig na nanghingi ako kahit piso. Hanggang naging Supreme Court Justice ako. Pagkatapos, bago ako magretiro, inappoint naman ako na ombudsman. Yan ang sabi ni Justice Samuel Martires. At sabi niya, dito ako ngayon sa Cordillera. Dito ako nakatira para gagastusin ko ang pensyon ko. Gusto ko manahimik, bakit ako dinadamay? Ang ginagasta ko sa pamumuhay ko, hanggat buhay pa ako, ay yung pensyon ko galing sa pamahalaan. At wala na siyang aspirasyon na magnakaw pa. So, yan po. Kaya, kinukontra niya, bakit nyo ako dinadamay dyan? Si Sara Duterte lamang ang issue dyan. Dapat natutok na kayo dyan. Bakit dinamay nyo ang pangalan ko na binigyan ako ni Ramil Madriaga ng pera? So, yan naman. So, marami ng puntos. Ano pang iba? Yung sinabi niya na binigyan siya ng 24 million ni Digong Duterte para ibili ng bisikleta, ng motor, Harley Davidson, si Sara Duterte. O may pinakita niya, may resibo. Bumili din siya ng Ducati, dalawang Harley Davidson, at bumili din daw siya ng 10 Yamaha Inmax. Lahat daw nakapangalan sa kanya at sa kanyang anak. For Diyos por Santo. Paano maging totoo yun? Sino bang tao na magbibigay ng pera sa isang tao para magpabili ng motor at nang bumili ng motor, pinangalan din sa taong binigyan ng pera? Which is, in real life, hindi po mangyari yan. At kung mangyari, sobrang close. Kahit nga magkakapatid, hindi nangyayari yan. Nagsisilusan pa magkakapatid. So, yan another, dami-dami. So, ito ngayon po ay bunga po ito ng katotohanan. Ganito po nangyari yan. Umpisa natin sa umpisa. So, nagsampa, nagreklamo itong
4. Pero 2 lang ang inaprubahan, no? Yung kay Cabrera at saka yung sinampa nila niligutan. Tapos, nagkaroon po ng hearing na kung sufficient ba sa forma. So, basta mayroon na pong verification na tinatawag na kung saan nanunumpa sa sinumpaang salaysay ang nagreklamo na sinasabi niya, personal kong alam ang lahat ng mga nakalagay sa reklamo. At ang mga ito ay totoo, hango sa katotohanan o di kaya nakahango mula sa mga sipi ng authentic na talaan. Yan ang verification. Maliban dyan, kailangan notaryado at regular ang notaryo. Kailangan may valid ID. In addition to that, kailangan mapakita na inendorso ng kahit isang congressman. So, yung dalawang reklamo laban kay Sara, napatunayan na sufficient sa forma kasi may verification at saka may endorsement. Na pumunta sila, dumako sila sa, which is questionable also, yung determination of the sufficiency in substance. Nakalagay po sa utos ng Section 5, Rule 3 ng House of Representatives Rules of Procedure in Impeachment Proceedings na titingnan mo lamang kung ang pagbabanggit ng detalye ay sapat na kung totoo man ang mga ito mapatunayan later on sa bandang huli na ay sapat na para ma-impeach ang nirereklamo. So, dito ay may pagkontra ako. Pero anyway, huwag muna natin pag-usapan yan. So, nangyari, nagdeklara sila, nagbuto-butuhan sila ni G.K. Luistro at dineklara nila na may sufficiency in substance ang dalawang reklamo laban kay Sara. Dito na tayo ngayon. Nagpadala ngayon ng kopya ng dalawang reklamo ang Committee on Justice doon kay Sara Duterte. So, anong pinadala? Gusto ko lang i-stress ito. Ang pinadala po, buong reklamo ng dalawang impeachment complaint at meron pa siyang annexes nakalagay doon. At may utos ang Committee on Justice kay Sara Duterte. Sumagot po kayo sa reklamong ito at binibigyan ka ng 10 araw na makasagot. So, nangyari, sumagot si Sara Duterte base sa nakikita niyang pinadalang impeachment sa kanya. Pero ito gusto kong idiin. Ano ba ang mga nakalagay na reklamo, mga affidavit, mga dokumento doon sa pinadala kay Sara Duterte? Kung si Ramil Madriaga pag-usapan natin, ang nakalagay po ron ay sinumpaang salaysay niya na walang supporting documents, na puro kwento. At maraming butas-butas, hindi magkasigo-sigo ang deklarasyon. Yun po ang pinadalang affidavit at tawag sinumpang salaysay niya. O ginawa niya in English, complaint, affidavit lang. So, ano pa bang iba? May pinadalang iba, pero dito nakatuon ang particular ko sa ganitong klaseng bagay ito. At nung pinadala na kay Sara, sumagot si Sara, hindi ko sasagutin ang mga punto por punto, ang mga reklamo laban sa akin kasi wala namang ultimate fact. Dapat kung may ultimate fact ay sasagutin niya isa-isa para kontrahin. Ang nangyari, ano ba talagang ultimate facts? Kailangan yan ay yung mga detalye na pag pinagsama-sama mo ay sapat na para ma-impeach si Sara. Titingnan po natin sa aspeto ng confidential fund. May ultimate fact ba na statement sa confidential fund? Ang nakalagay doon ay hanggang sa natanggap mula sa winidraw mula sa Land Bank ang pera na 125 million. Pagkatapos, binigay sa intelligence officer ng Vice President na si Colonel Raymond Dante La Chica at binigay doon ng magkasama doon sa nag-withdraw ay si Acosta, yung special disbursement of Gina Acosta. At kasama din doon si Edward Pajarda doon sa Department of Education naman.
So, ang pinakahuling kwento doon, ibinigay sa kay Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica at saka Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Sila po ay bumubuo ng Office of the Vice President Security Group. Okay. Pagkatapos doon, ang kasunod na nangyari ay mga resibo na sinumite ni Sara Duterte. At ang mga resibo na yun, of course, nanggaling po yun sa mga colonel na nag-operate sa field. So, ibinigay niya. So, ngayon, hanggang doon lang, wala nang detalye na nilagay sila kung paano ninakaw ni Sara ang pera. Yun lang. So, ibig sabihin, kulang po yung ultimate facts. Ha? So, ang Ellen Suyas na ko lang bagitin po, huwag ka naman maging pilosopo. Ang ultimate facts pinagsasabi natin. Ang ultimate facts po, detalye por detalye kung paano ninakaw. Dapat sana may kasunod doon, nagsumiti siya ng Merigis Piatos na mga resibo at iba pa na mga resibo na hindi totoong pangalan. Kasunod doon, ang mga resibo na yon ay binigay niya matapos niya matanggap mula kay Colonel Nolasco at kay Colonel La Chica yung pera. At sabi niya, halimbawa, pagkatapos matanggap, dinala niya at itinago niya sa kanyang bahay. Ganon sana pagbanggit. Ang problema wala eh. Very clear, let us be fair to facts. So kung ganon ang nangyari, kulang siya at hindi siya sapat ang pagbanggit. Yan po ang una sa mga saka wala pa nga sa unang reklamo nila noong 2025, dinagdagan na ngayon yan ng sinumpang slicer affidavit ni Ramil Madriaga. Kay Ramil Madriaga naman, nang sinama nila dyan, sinabi na minsan pinatawag siya ni Dennis Nolasco, ni Colonel. At pumunta siya sa Ultra, doon sa Department of Education na office, at nandoon dumating si Colonel La Chica, may bitbit na pera, at binigay ni Colonel La Chica sa kanya yung mga duffel bags ng pera at hinatid niya within 24 hours. Ganun ang pagkabanggit ni Ramil Madriaga. Wala po lahat kasamang litrato yun. Wala ring detalye. So, ganun po ang affidavit na binigay nila sinama sa reklamo laban kay Sara. So, yun din ang affidavit na pinadala kay Sara na pinapasagot si Sara. At si Sara hindi sumagot dahil daw kulang daw ang ultimate facts. Okay, gano'n na. Hindi sumagot. So, ito na ngayon. Nung papalapit ng hearing sa April 14, mayroong tinanggap sila na supplemental affidavit, dagdag na affidavit ni Ramil Madriaga. Itong dagdag na affidavit po ay hindi binigyan ng kopya si Sara Duterte. Tandaan nyo, hindi binigyan si Sara ng supplemental affidavit. So, next, nung nag-hearing na sila ng April 14, ay March 25, ay nag-utos na sila kagad, lahat ng motion, I move, sabi ni Ridon, that the salens of Sara Duterte from 2007 up to the present be subpoenaed from the Office of the Ombudsman and it shall be presented here in the committee. Yan, ang unang motion nila. Pangalawang motion, I move that lahat ng mga nakalagay dito na mga negosyo ni Sara Duterte, kailangan utusan ang Securities and Exchange Commission na isasubmit dito ang lahat ng articles and bylaws ng mga corporation na ng mga negosyo ni Sara Duterte at ni Mans Carpio. Yan. So next is, I move that the lawyers who prepared the SALN be subpoenaed and for them to submit to this body. Magtitistigo sila o kung ano mang papakwa sa kanila. So iyan po yung mga ginawa noong March 25. At yung March 25 din yan, ay hindi man lang nila, dinesisyonan nila, inaprobahan ni Luistro, hindi man lamang hiningi yung objection or comment ni Sara Duterte kung ano masasabi niya sa mga subpoena na yun. Wala, inaprobahan lang direkta.
Si Cheljok no naman, nag-motion din na si Ramil Madriaga ipatestigo. Noong time na yon, March 25, wala pa tayong narinig na supplemental affidavit. Tapos nung inaprobahan din, hindi man lang hiningi yung panig ni Sara Duterte kung ano masasabi niya sa mga sabpina. Marami pa pong ibang sabpina na motion na nagre-request ng sabpina para namang dadala ng mga testigo at mga dokumento. Lahat yun nangyari sa March 25. Natunghayan po natin ang lahat na yan. Lahat po na nangyari niyan ay hindi man lang hiningi ang panig ni Sara Duterte kung ano ang masasabi niya sa mga sabpina na pinapapunta ang mga dokumento at mga testigo. In other words, walang due process. So, ang nangyari, nang dumating nung April 14 na, dumating parating ang April 14 na meeting, ay hearing ng Justice Committee, nabalitaan natin may lumabas sa social media. May mga may mga supplemental affidavit na. Ang mga supplemental affidavit, senior pa sa public yan eh. Nakakuha nga ako, naka-download nga ako eh. May mga litrato pa nakalagay. Kumbaga, completely bago ito. Tapos, kinabukasan, nakita mo na April 14 na, nandun ni si Ramil Madriaga. Ngayon, ang ginawa kay Ramil Madriaga, pinabasa sa kanya yung supplemental affidavit, hindi binasa yung original na affidavit. Yung original na affidavit, iyon yung may kopya si Sara. Pero itong supplemental affidavit, ito yung walang kopya si Sara. But then the same. The same. Ang isa pang contestable dyan, bakit pinabasa? Kung pinabasa, kahit saang korte kayo pupunta, hindi tinatanggap ng judge ang mga testigo na magbabasa sa kodigo. Kasi kung magbabasa ka sa kodigo, hindi mo na makukuha ang katotohanan. Kasi memorize eh. Iba pa yung memorize. Ito, sobra pa sa memorize. Binabasa. So, iyan po. Ang importante dito, nais ko lang sabihin sa inyo, ay puro bago. At nag-motion si Dilema na i-adapt yung bagong supplemental affidavit. Kumbaga lahat po ng motion na nangyari ay hindi man lamang inutos na pasagutin si Sara Duterte in 24 hours kung ano ang kanyang side dito sa mga motion na ito para sa sabpina at motion na para paupuin, pabasa kay Ramil Madriaga ang kanyang supplemental affidavit at motion na hindi na kailanganin ang affidavit. So lahat yan nangyayari. Ganun. So dito, ang title ng aking blog, My Petition at Supreme Court, ipabasura ko ang supplemental affidavit ni Madriaga at yung mga bagong dokumento. So ang puntos ko po rito, kung may due process, mabibigyan ng mga pagkakataon ang tao bago mo man lamang gagawin ang isang bagay na makaka-damage sa kanya. Damaging kay Sara yun. Tapos hindi mo lamang siya pinagbigyan na, Hoy Sara, anong masasabi mo rito? Yan hindi nila ginawa. So in other words, very, very clear. Very, very clear na nilabag nila ang karapatan ni Sara Duterte na mapakinggan muna yung kanyang side panig bago man lamang sila magdesisyon. Sige, yung panig ni Sara, sapat sana ganito eh. Bigay ka mang panig mo. Pag bigay ang panig, sasabihin ni Luis Tro, buto-buto tayo. Payag ba kayo sa sagot ni Sara Duterte o hindi? Anong mangyari? So magbuto-buto, saka sila magbuto-buto. Pakinggan muna nila yung anong panig ni Sara. At kung hindi magbibigay ng panig si Sara, sapat na yung ipaalam nila kay Sara na binibigyan siya ng pagkakataon na sumagot sa mga sabpina. Motion na magbigay ng sabpina. At motion na tatanggapin ang supplemental o dagdag na affidavit ni Madriaga. At motion na kung saan paupuin at magsalita si Madriaga. At motion na lahat ng mga congressmen
ay papayagan magtanong. So, yan lang po ang nangyayari na mas alam nyo na sigurong ipunto ko na hindi man lamang binigyan si Sarah ng pagkakataon na kontrahin muna bago sila magdesisyon na ipatawag kung sino-sino man, ipasumiti kahit anuman mga dokumento. With that, ladies and gentlemen, sa aking pag-aaral bilang isang doctor of jurisprudence ay mali ang ginawa nila at magiging null and void ang ginawa nila ni Luistro. Buong buo na testimonya na pinagbasa ni Madriaga ay madeklara na null and void. Kumpiyansa po ako dyan. Kaya sinasabi ko lang sa inyo na kung sino sa inyo tumulong panggastos, kung wala man tutulong sa akin, sige, maghanap ako ng pera para isasampa ito. Siguro naman, nagre-request ako sa kaibigan ko na si attorney attorney Bumbit. Tulungan mo ako dito kung may itutulong ka. At tapos sino pang iba na mga si Justice Densing. Kung nakikinig ka ngayon, alam ko nakikinig sa akin. Ay tulungan mo naman ako, pambayad lang sa Supreme Court at magsasampa po ako ng petition. Ika mo na, sagutin ko muna ng ito isa. Nagla-live ako. Nagla-live, mamaya na. Nagla-live muna ako. Pwede manghiram kahit 3K pang laboratory test lang ni Jenny. Nagla-live ako, nagla-live. Okay, nanghiram na pang laboratory test ng pamangkin ko. Yan ang problema natin sa ating set aside na muna yan. Maghanap ako ng pera pang laboratory test ng aking pamangkin. Tumawag ang nanay. Anyway, dito muna tapusin ko muna yung live ko. Ito lang po. Dito tapos na rin ako. Ang objective ko lamang po ipadeklara sa Supreme Court na bawal na magsabpina kung hindi mo binigyan ng pagkakataon ang respondyente kung ano masabi niya, anong panig niya. At bawal din mag-upo ng panibagong mga testigo kung hindi mo natatanungin ang comment ng ang panig ng mga apektadong tao. Ganun po ang aking ipupugay doon sa Supreme Court. Dagdag nito, isama ko na rin sa Supreme Court sa aking petisyon, yung tanong, meron bang kapangyarihan na magsabpina ang House of Representatives? Ang position ko po, wala silang kapangyarihan. Bakit? Anong rason ko? Kasi hindi po nakabanggit sa Section 2, Article 3. Section 3, Paragraph 2 ng Article 11 ng ating Constitution na meron silang power to subpoena. Ito ay sa kabila ng katotohanan na yung House Rules of Impeachment Proceedings na ginawa ng House of Representatives ay nakalagay na pwede silang magsubpoena. Ibig sabihin, dahil yung nilagay nila dyan ay bawal sapagkat hindi po nagkalagay sa Constitution. Yun naman, ipakita ko ngayon ng Constitution para man maintindihan niyo yung puntos ko. At sa aking argumento, sa aking pag-aaral, ay sigurado mananalo ako rito. Yan po yung Article 11. Ito yung Section 3, Paragraph 2. Basahin natin. Sinasabi dito, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. The committee, after hearing, and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 60 session days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days.
So nakalagay after hearing, pero wala nakalagay that they are given the power to issue subpoenas para mangalap ng dokumento. Huwag na natin pag-usapan kung fishing expedition na hindi. Huwag na natin tingnan sa ganun. Basta dito, sabi ko, ay bawal dahil hindi binigay ng konstitusyon ang kapangyarihan na magsabpina. So, maybe, sana may tutulong sa akin na madagdagan man lang siguro ang pag-file ng panggastos dito. Gagastos ako dito mga 20,000 para isipapile sa Supreme Court sa Lunes. So, magandang gabi po sa inyong lahat at magbabasa na lang po ako. Helen Baguio, nagpakahiro si Madriaga, buisit. Nening Kasing, good evening. Belgi Piquero, Jokno, certified NPA yan. Kiko Luco, ayaw namin sa korap na Dutae. Sino? Hindi naman po korap ang Duterte, Kiko Luco. Ikaw lang naman ang korap. Nakurap ka ng mga nagkikwento. Alex Rin, si BP Sara, solid, proud Mindanawan. Mike Zingerzi. Kiko Luco Ramdum Dadud 1656, hindi magiging Pangulo Sinday. Kwento mo lang yan. Tommy, akala ko dati matinong tao si Cheljok, no? Yun pala, kasing pangit rin ang ngipin niya. Huwag naman tayo mag-personal kay Cheljok, no? Sabihin na lang natin na mas maganda pa yung bobo. Huwag na lang ma-personal sa kanyang ngipin. Ram Jude, habulin lahat ng mga yan, magiging Pangulo na si Sara. Andrea Gueco, watching from Singapore. Maya Bengi. Tapos Argo, host, tinakot na si Leonin. Ay hinanap yung mga salin niya dati. Tommy, akala ko dati matinong tao si Cheljok, no? Okay, si Quets Nata. And was in lacking of substance by Rufus and some lawyer congressman. Romel Bengson, Bagrabim, kompletos Ricardos na paliwanag. Salamat po, Dr. Toto. Marami kaming natutunan sa inyo tungkol sa usaping batas. Kwentos Quits Nata. Kaya nga sabi ni Rufus na hindi napagkatiwalaan si Madriaga kasi siya ay isang polluted source. Then yung mga filed evidence nila is truly lacking in substance. Why? Because it was scrutinized. Tapos Mary Johnson, parang sobrang kulang sa substance at evidence, malabo. Tapos Dina Kapante, Dr. Toto, bagay sa iyo yung t-shirt. Parang, Under Armour. Parang kang bumata ng 15 years. Maganda, salamat po. Rolin Reyes, fishing expedition, lahat yan. Ang taong hindi nyo niluloko tulad ni Luistro, Dilema at Trililing. Dina Kapante, Dr. Toto, bumata ka sa suot mo. Tapos Elinra Uyos. And facts ay makulong si Sara. Hindi mo alam pinagbabanggit mo, Elinra Uyos. AMG Travel Vlogs. Ang sinumpang salaysay na Ramil, kidnapper, Madriaga na puro kasinungalingan. Helen Baguio, good evening po, Attorney Kausing. Bagrabim, Helen Baguio. Galaxy, very informative po ang discussion mo. Salutes niyo po. Salamat po. Tapos si Edgar Nation, Dr. Toto, good evening po. Helen Baguio, Mannyboy, utot mong kupal ka. Huwag ka naman mag-personal. Mag-comment ka lang kung ano, huwag na mga pang-andominim. Argo, agree na naman ako sa analysis mo, Katoto. Salamat po. More power to Katoto. Kasing Glenn Mac, na-debunk mo talaga si Madriaga, Dr. Toto. Napakagaling. Salamat po. Juanilio Salmin, good evening, Doc. Shout out sa mga supporter ni PRRD. Ed Arcilla, yung color green na land bank, check daw, it was black. Ron Robert Go, kahit di marunong sa batas, maunawaan kung ano ang ginagawa nila, hayop na yan. So Ron Robert Go, wala yan, Madriaga. Romel Bengson, na imbang Revi, Tirador, Dr. Toto. Ron Robert Go, mismong gobyerno ang sindikato. Ron Robert Go, nasawa na lang ang tao sa gobyerno, sasabog na lang sa galit ng tao pag wala na makain. Ayun, malapit na wala makain ng lahat. Juanilio Salmin, Galaxy, grabe sinungaling talaga si Madriaga, kidnapper pa. LM, good evening, Dad. Okay. Green, dapat fair and justice committee sa hearing. Puro na sa side sila ng planted criminal. Witness, so dapat ipahinto. Kaya nga, precisely magsasampa po ako sa Lunes na itong petition na ito.
So Galaxy, good evening po. Glenn Mac, okay. Tapos sa pagsampa ko ng petition, mag-motion pa ako na i-consolidate dun sa mga petition ni Sarah. Tsaka ng abogado niya. Helen Baguio, napakahero. Tapos si Napadi Nakapanti. Si Benvenido Riquitillo, good evening po, Doc Toto. Tapos si Christy Duarte, magandang gabi sir, watching here in Hong Kong. Tapos si Randolph Villamano, oh Doc Kake, kumusta? Good evening. Christy Duarte, i-request mo ko kay ano, kay kay ano, kay kaibigan natin. Si Christy Duarte dito sa Hong Kong, marami kaming diehard Duterte kahit ano mangyari. Oh, sige, hanggang dyan na muna tayo at isasampa ko po sa Lunes. O kung sino lang gusto magbigay ng tulong, magtulong kayo, tatanggapin ko ng maluwag. Siyempre nakakatulong sa akin yan. Dito, adhikain lamang ito para sa katuparan ng batas, katuparan ng katarungan, at katuparan ng patas na laban. So, yan lang po ang aking aspiration dito. At para naman maiklaro ng Supreme Court hanggang saan ba ang kapangyarihan ng Justice Committee pagdating ng merong impeachment. Pwede ba sila karak-araka, tira ng tira dito? Yan po ang aking pakadyan. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa lahat.